Mga kwentong pambata. Ang Prinsipeng Isda. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may nabuhay na isang hari at isang reyna na nakamit na ang lahat ng kaligayahan sa mundo, ngunit may kulang. Kailan kaya tayo bibiyayaan ng may kapal ng isang anak? Oo, ang maharlikang mag-asawa ay wala pang anak at araw-araw na nagdadasal ang reyna na mabigyan sila ng kahit isa. Ngayon isang araw, may mga isdang ipinasok sa kanilang kusina at dapat ay ihahanda ito para sa hari at reyna nang biglang... Ay naku! Napakaganda ng isdang ito! Oh, mahal na Ginoo, pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Huh? Nakakapagsalita ka? Ang kusinero ay isang sakim na tao at naisip niya na pag ipinakita niya ang isdang ito sa harap ng reyna ay mabibigyan siya ng isang malaking pabuya. At kaya, para naman sa ikasisiyan ng reyna, ipinakita sa kanyang isdang nagsasalita. Isa ba itong milagro? Pwede mo ring sabihin, sinagot na ang iyong mga dasal, mahal ko. Ang mga mata ng reyna ay napuno ng mga luha at nanaigang kaligayahan sa katawan niya. Binigyan niya ng malaking pabuya ang kusinero at nagsimulang maglaan ng panahon sa isdang ito. Alam mo, matagal na akong nagdadasal na magkaanak. Ngunit sa tingin ko, mga dasal ko ay nasagot na. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking anak. At ikaw ay tatawagin nilang Prinsipeng Isda. Salamat po, Inang Reyna. Lumipas sa mga araw at ang reyna ay napuno ng pagmamahal sa kanyang inampun na anak at ang buong kaharian ay namangha sa mga pangyayaring ito. Ngunit pinigilan nilang pag-usapan ng mga iniisip nila. At ang mga sumunod na mga nangyari, nang isang araw pagkagising ng reyna, nakita niya ng buong takot na ang prinsipeng isda ay masyado ng malaki para tumira sa loob ng bowl. Mga katulang! Nagpagawa agad ang reyna ng isa pang bowl para sa prinsipeng isda na mas malaki. Ngunit muli, pagkalipas ng ilang araw, siya ay hindi na ulit magkasya sa loob ng bowl. At sa huli, nagpagawa ang reyna ng isang malaking tangke para sa kanya na siyang inilagay sa kanilang malawak na hardin. Tuwang-tuwa ang isda na magkaroon ng malaking tahanan. Salamat po sa inyo, Inang Reyna. Kahit ano para sa iyo, anak ko. Maganda ang naging takbo ng mga bagay at naging masaya ang hari at ang reyna. Ngunit isang araw, nang makita ng reyna na ang tubig sa tangke ay tahimik at ang prinsipeng isda ay labis ang lungkot, ang makukulay niyang palikpik ay matamlay at bumagsak ang kanyang mukha. Oh, mahal kong anak, anong problema? Hindi mo na ba gustong maglaro sa tangking ito? Hindi po sa ganun, Inang Reyna. Ang tangi ko lang gusto ay magkaroon ng isang mabait na asawa na mabubuhay kasama ko dito sa tangking to. Mahirap po kasi palaging mag-isa. Nagulat ang reyna sa sinabi ng kanyang anak. Ngunit labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at hindi niya kayang makita itong malungkot. Ikaw ang aking anak. Walang dahilan upang maging ganyan ka kalungkot sa iyong buhay. Ihahanap kita agad na mapapangasawa mo at pagagawaan ko siya ng isang kwarto sa loob ng tangke. At kaya, nagpagawa ng isang kwarto sa tangke ang reyna para sa prinsipeng isda at isang utos ang ipinakalat na kahit sino mang magbigay ng kanilang anak bilang asawa para sa prinsipeng isda ay mabibigyan ng malaking pabuya. Ngunit ang paghanap ng isang asawa para sa prinsipeng isda ay hindi naging madali. Lahat ng taong nilapitan ng mga sundalo ay tumanggi sa pabuya ng reyna dahil natakot silang gusto lamang ng prinsipeng magkaroon ng asawa para lang kainin ito ng buhay. Sa wakas, sa ika-21 araw, ang maharlikang ministro ay nakakita ng isang bahay kung saan may isang masamang babae na may 2 anak na parehong babae. Nang marinig niyang tungkol sa pabuya, agad siyang pumayag dito. Napakagaling! Tama ang lugar at oras ng inyong pagpunta. Napakaganda ng aking anak na babae at magiging isang napakahusay na asawa para sa prinsipeng isda. Dalhin niyo ang pabuya bukas at isama niyo na siya sa inyo. Ikinatuwa ito ng ministro. Nagpasalamat siya sa babae at umalis. Sinabi ng masamang babae sa anak niya ang tungkol sa pabuya at ang kawawang bata na nagngangalang Alia ay naiyak. Huwag ina, pakiusap. Papatayin ako ng prinsipeng isda. Wala akong pakialam. Kailangan ko ang pera at susunod ka sa lahat ng inuutos ko. Ngayon pumunta ka na sa batis at maglaba ka ngayon ng mga damit. Gusto ko na presentable ang iyong magiging itsura pagbalik nila bukas.
Dinala ni Alia ang mga damit niya at pumunta agad sa batis kung saan ibinuhos niya ang kanyang pag-iyak. Nang marinig ang kanyang iyak, ang kobrang may 7 ulo na kanyang kaibigan ay napalabas. Ano ang problema, Alia? Bakit ka umiiyak? Sinabi ni Alia ang buong kwento sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng kobra na may 7 ulo. Alam ko ang lahat tungkol sa kwentong yan. Huwag kang umiyak. Kunin mo ang 3 maliliit na bato sa labas ng aking lungga at ilagay mo ito sa damit mo. Pag nakita mong papunta ang prinsipe sa iyo, itapon mo ang unang bato. Pag tinamaan mo siya, lulubog siya sa pinakadulo ng tangke. Pag lumangoy ulit siya paangat ng tangke, ibato mo ang pangalawa. At ganoon ulit ang mangyayari sa kanya. At sa pangatlo naman, ibato mo ang huling bato sa kanya. At magbabago siya mula isang isda sa isang makisig at guwapong prinsipe. Ibig sabihin ba ay hindi talaga siya isang isda? Siya ay anak ng isang hari at siya ay nasa ilalim ng isang sumpa ng kanyang masamang kapatid na gusto siyang magdusa. Ngunit kaya mong tanggalin ang sumpa sa paraan na sinabi ko sa'yo. Salamat mahal kong kaibigan. At kaya, pinunasan ni Alia ang mga luha at sumama na sa ministro ng sumunod na araw sa palasyo, kung saan ipinakita sa kanya ang isang napakagandang kwartong nakatayo na pinagawa para sa kanya sa loob ng tangke kung nasa ng prinsipeng isda. Ikaw na nga ang pinakamagandang asawa na gusto kong makatuluyan ng aking mahal na anak. Napasaya naman si Alia kahit paano dahil napakabait sa kanya ng lahat ng nakilala niya dito. Ngunit naisip niyang ang malamig at madilim na tubig dito at sa takot niya na baka hindi niya matamaan ng prinsipe gamit ang mga bato na dala-dala niya. Ngunit pumayag naman siyang sumama sa kanila sa loob ng kwarto kung saan siya naupo ng matagal. Hawak-hawak ang mga bato sa kanyang mga kamay. Nanood ang lahat ng tao sa mangyayari sa kanya dahil iniisip nilang bigla na lang aahon ang prinsipeng isda sa tangke at kakain ng kawawang dalaga. Ngunit walang nangyari sa mga inakala nila at ang prinsipeng isda ay hindi man lang nagpakita sa kahit kanino. Kahit isang beses. Napagod sa paghihintay, umalis na ang lahat at saka dumating ang maginaw at madilim na gabi. Naging tahimik ang paligid at ang mga huni lang ng mga kuliglig ang iyong maririnig. Nang biglang, may tunog na umaagos na tubig at ng mga alon na humahampas sa loob ng tangke. Nakatitig si Alia sa takot at mayroong isang malaking isda na umahon mula sa tubig at lumalangoy sa kanya na nakabukas ang malaking bibig. Kahit nanginginig ang buo niyang katawan. Hinagis ni Alia ang unang bato na siyang pumasok naman diretso sa lalamunan ng prinsipeng isda. Agad-agad siyang lumubog na para bang isang bato. Ngunit paglipas lamang ng ilang mga sandali, bumalik siyang muli sa pag-ahon sa tubig. Pagkatapos ay inihagis naman ni Alia ang pangalawang bato na tumama naman sa ulo ng prinsipeng isda at lumubog siya ulit ng pangalawang beses. Sa pagkakataong ito, ang prinsipeng isda ay hindi umahon agad sa kanyang pagkakalubog. Ngunit pagbalik niya, sumigaw na siya sa inis at galit na lumangoy papunta kay Alia. Sa sobrang kaba ni Alia, muntik nang hindi tumama sa prinsipe ang pangatlong bato. Dahil tumama lang ito sa dulo ng kanyang palikpik. Sa pagkakataong ito, ang prinsipeng isda ay hindi na lumubog at nagpalit ang anyo sa isang napakagwapong prinsipe. Ikaw, tinanggal mo na ang sumpa ko. Napakasaya kong hindi ka na isang isda. At napakasaya ko na hindi ka nasaktan. Lumabas na tayo dito. Pwede nating maranasan ng araw at ang kaligayahan sa mundong nasa labas. At hindi na natin kailangan tumira sa isang tangke kahit kailan. At kaya, sa pagsikat ng araw na may dalang bagong umaga, isang bagong istorya ng pagmamahalan ang nasimulan. Ang prinsipe na makisig at bihis ng ginto ay kinuha ang kamay ni Alia at nagtungo sa reyna upang makipag-usap. Nang marinig ng reyna ang istorya ng prinsipe, natuwa siya at niyakap niya ito. Wala akong pakialam na naging isa kang isda dahil ikaw ay anak ko dati at ikaw ay anak ko ngayon. Maraming salamat, Ina. Salamat po sa lahat. Pagkatapos, ang hari at ang reyna ay nagbigay ng basbas sa prinsipe at kay Alia. Isang magandang kasalan ang idinaos at ang mga prinsipe at prinsesa mula sa buong mundo ang inimbitahan dito. At ano ang nakasulat sa karatolang pagtanggap dito? Ang prinsipeng isda ay pinakasalan ng pinapangarap niyang si Rena. Oh, at namuhay silang masaya habang buhay.